Nakatatlong balik na si Dusk sa mansyon pero wala pa rin siyang Addison na nakikita mula kaninang umaga. Ngayon, 11:11 na at oras na ng pananghalian pero mga kasambahay pa rin ang naabutan niya na naghahanda. Si Addison? Tanong niya kay Ramona habang nagtatanggal siya ng botones sa suot na pang-itaas. Sinamahan niya si Freya na bumisita sa provincial hospital. The hospital was so weird, neglected, and he didn't like how the nurses there treat the patients. Hindi sa pangmamata pero parang mga daga ang pasyente sa dami. Sabi ng tiyahin niya yun ang problema na mahihirap. Walang maayos na publikong ospital ang mapupuntahan during emergency cases. And with what he saw perhaps, it was true. Ang sabi ng tiyahin yun ang kanyang unang asikasuhin kapag siya ay nanalo. Sa nakita niya, iritasyon ng namayani sa bunyang pagkatao. Galit siya sa taong nauupo lang pero pansariling interes pa rin ang gusto, kahit napakayayaman naman. Pagkatapos sa ospital, niyaya pa siya ni Freya sa villa naman ng halian pero tumanggi siya. He wanted to go home because he had never seen Addison since he left. Ang nangyari kagabi pagkatapos sumupa ang tensyon sa kanilang dalawa, bigla na lang yun para naging ibang tao. Pinagtulakan siya ni Addison palabas ng kwarto. She even locked the door and didn't let him in again. He was worried because he also remembered her wand. Nakalimot siya sa sabi niyang pass muna siya sa pagkuha sa dalaga. Pero sinong makakatiis? Miss Addison is currently... Nag-isip ito. Nandito lang kanina, darling senyorito. She's lost now. I think she's in her room or upstairs, reading romance. You miss her so much, ha, senyorito? Nakangisi na biniro siya ni Ramona. I think she rests in peace. What? Galit na tanong niya at mabilis tong umiling. I mean resting peace, her wound, because she took her reliever of pain early in the morning. You mean she's in pain? I think so, senyorito. Parang matamlay nga po, sir. Sagot naman ni Selma. Baka may dinaramdam, baka sumagit yung sugat. Sabi naman sa amin, wala. Kamustahin niyo po, sir. Naghahain na rin po kami at po pwede na po kayong kumain. He nodded and turned his back. Dumiretso siya sa itaas ng bahay. Kinatok ang pinto ng kwarto ni Addison. He decided to open the door but she wasn't in her room. Madalas niya yung makita sa indoor balcony nagbabasa. Pero sa ngayon, si Fiago lang na natutulog sa sofa ang naabutan niya. He checked the bathroom but she wasn't there as well. He went back to the sofa and removed his shirt. Sinampay yon sa balikat. Now the cat stretched, meowing. Napangiti siya. Kailan ba huli siyang nakakita ng pusa? He was still in grade school when he saw a cat. Wala naman kasi yon sa bahay nila. Ang ina niya ang may alagang ganon. Nasaan ang maganda mong amo, Yago? Tanong niya rito at ngiyaw ang sinagot. Saka tumayo ng may pantalon na. Nagmamasahe pero sumasabit ang mga kuko. What the? Natatawa niyang sabi dahil naghihimol-mol ang kanyang slacks. Hinaplos niya ito sa ulo at tumigil naman ito. Bumaba siyang muli para hanapin si Addison. Ngayon, gusto niyang magsisi dahil ang laki ng bahay. Nahihirapan siyang maghanap hanggang sa makalabas na lamang siya. Larissa? He called. Tumayo siya at tumanaw sa may hardin. Wala namang doong tao. He walked towards the gazebo and she heard a noise. Napalingon siya sa may padan ng bahay pero wala naman siyang nakita. Pero ramdam niya na may tao. Naglakad siya papunta roon at tumayo sa may kabilang poste. He casually put his palm on the wall and looked at Addison. Nakatago to sa pader at halos hindi humihinga. Nakasilip sa may gazebo. Bigla niya tong hinalikan sa may sentido kaya ganun na lamang ang tili ni Addison. Ay, butiki! Agad tong napapadyak-padyak at pinapahid ang mukha habang tumitili. Nakangiti siya habang nakamasid dito hanggang sa mapatigil to dahil hindi naman butiki ang kaharap kung hindi siya. Sinong pinagtataguan mo, Larissa? Butiki? Tanong niya rito at kumurap lang. May masakit daw? Halika dito. Inabot niyang pilit ang dalagang parang gusto pang umiwas, pero nahawakan agad niya sa kamay at marahang hinila. Wala. Papaiwas na sagot nito sa kanya. Wala, pero meron? He said and held her chin. Niharap niya ang mukha nito sa kanya. Uminom ka raw ng pain reliever. Alin ang masakit? Itong sugat. Dalawang sugat? He smirked. Hindi, isa lang. Yung saksak. Sinaksak ko? Lalo siyang ngumiti pero sinamaan siya nito ng tingin. Yung sinaksak na masasamang loob, sumakit kagabi? Why didn't you tell me? How is it now? Getting worse or feeling a bit better? May pag-aaral lang tanong niya rito. At some point, may kasalanan siya. Hindi pa tumagaling pero pinakailaman niya. At nakatayo lang sila. He was just supporting her. Maayos naman.
You better stay here at home later. Ako na lang pupunta sa imbitasyon ng mga engineers. You have to rest. Ani at wala itong pagtutol na tumango sa sinabi niya. Don't wait for me. Sleep properly, uuwi na lang ako. Tumango ito ulit. Let's go inside. Kakain na raw, sabi ni Manang Selma. Mauna ka na. Busog pa ako, mamaya na lang ako kakain. Mamaya na, kapag tapos na ako. Ayaw mo sumabay sa akin, iniiwasan mo ba ako, Larissa? Paano kita maiiwasan? Nasa isang bahay tayo. That's exactly my point. He shrugged. Hindi mo ako maiiwasan dahil nasa isang bahay lamang tayo. Kaya mahihirapan ka lang, and there is no reason for you to evade me. Dusk drew his face closer to Addison's ear. Gagawin natin yon pero sa ibang araw, bulong niya, at nakita agad niya ang paglunok nito ng laway. Tapos parang di na makatingin sa kanya. He held her chin and turned it up, facing him. Banayad niya tong hinalikan sa labi. Ganito pa lang iniisip na kaagad niyang nakapasok ulit. Ang kahandaan niya sa loob nito. It felt so nice. Ngayon lang siya nagkaroon ng babaeng maliit at gusto niya yon. Hindi naman to maliit kung iyahambing sa ibang babae. Average lang, pero kumpara sa kanya maliit ito. And he wanted her on his bed, seeing how stretched she is. Ang isipin pa lang niya, para na siyang makakaraos ngayon habang hinahalikan niya ito. Wala to naging tugon sa ginawa niya, and he felt confused. Nagsawa na ba itagad sa kanya sa isang gabi lang? There is only one way to prove if she's still attracted to him. It is to touch her if she's wet. Kaya lang kapag ginawa niya yon, baka siya hindi makapagpigil sa sarili niya. Control. Let's get in. Sabay na tayong kumain. Alam kong iniiwasan mo lang ako at kunwari busog ka pa. Aniya pero tumulis ang labi nito at bumuntong hininga. Akbay niya to nang pumasok sila at para naiilang pa nga ito tumitingin sa mga kasambahay pero siya'y normal lang na pinaghila to ng upuan sa dining room. Tawagin niyo lang po kami kapag may kailangan kayo. Bilin ni Selma sa kanila. Ako na po ang bahala, Nanay Selma. Kumain na rin po kayo ni na Kuya Hermit. Sagot ni Addison. Sigurado ka ba, Addison? May masakit ba? Kung bubuhusan ko lang naman po ng tubig sa Sir Dusk, palagay ko, hindi naman po ako mapapagod gawin yon. Anito kaya napangiti siya ng kaunti. You tell me, girl, if you need one timba and I will hand it to you. Kurot ang inabot kay Selma noon, kahit sa pilitang nilabas sa dining area. Siya ang kumuha ng pagkain at siya naglagay sa plato ni Addison. Inaalok po ako ni Kit. Anito sa kanya kaya medyo tumigil siya pero nagpatuloy pa rin sa paglalagay ng pagkain. Talk to me the proper way. Do not address me with sir and po and opo. We're not the usual we anymore, Larissa. Utos niya rito at sinulyapan to. Para nabwisit siya na marinig ang pangalan ni Kit pero polmar pa rin siya. Ano naman kayang iaalok ng pulis na yon na nagpapanggap na single? Inaalok niya ako na siyang magbantay sa akin? He chewed his food and swallowed. You tell him he has to kill me first. Sagot niya at nakita niyang lumaki ang mga mata nito. Hindi niya alam sang parte ng sistema niya galing yon pero ayaw niyang may haharang-harang pagdating kay Addison. With what happened to them last night, he couldn't just let any other man touch her. Hindi pa siya tapos at walang balak na ipagkatiwalang kaligtasan nito sa ibang tao, kahit pa sa isang pulis. Pulis na may ka-live-in sa Legazpi. Dito ka lang at di ka aalis hanggat di ako pumapayag. So, papayag ka rin sa huli? Hindi. Kumain ka at kalimutan mo nang sinabi ng pulis na yon. If only I could ask Tita Freya for a new cup, I would. Sabi pa niya rito. Napatitig si Dusk kay Addison. You like that idea? Na-imagine pa lang niya na hinahawakan to ng Kit na yon sa pagitan ng hita, kumukulo ng dugo niya. Walang ibang po pwedeng humawak dito kundi siya lang. Wala naman akong sinabi na gusto ko. Sagot nito pero bakit parang seryosong seryoso ito. Magsasalita pa sana siya pero biglang may kumatok sa hamba ng pinto. At mula sa pintuang nakabukas, nakita niya si Hermit, kumakaway. Tumango siya para papasukin to. Excuse boss, Addy. Ipinahatid ni Tita Freya yung mga dancers ninyo, bossing. Sasama raw mamaya sa atin. Dito na muna raw kasi may mga tao sa villa na darating. Sakay ng service ng villa. Boss, ang gaganda. Ani Hermit at parang gigil na gigil. Kaya't napailing siya at halos hindi pinansin ang pangiti. Triple ang ganda kaysa video. I see. I'll just finish this. Papakainin sila ni Manang and tell them to rest for a while. Sige, bossing. Lumabas na rin si Hermit at naiwan sila ulit ni Addison. He wiped his lips with a table napkin and he noticed the gaze coming from her. Tapos ka na? Tanong nito. Nakaangat ang mga kilay sa kanya.
Nakarinig ka lang ng dancers na magaganda, nagpahid ka na ng bibig. Hindi mo pa nga nauubos ang pagkain mo. Napatanga siya pero nauwi yun sa pagtawa. Christ, sweetie, not because I wiped my lips meant I was done eating. Hindi pa ako tapos? Mabuti naman kasi masamang hindi naubos ang pagkain dahil grasya yan ng Diyos. Maraming batang nagugutom sa lansangan at namamalimos. Makakain lang na isang beses sa isang araw. He nodded. Daig pa niyang grade 1 na sermonan dahil lang sa nagpahid siya ng napkin at tadaldalan na kaagad siya. Sa tanda niyang ito may naglakas na loob na minermon sa kanya. No woman ever did that to him. Ang babae takot sa kanya. Well, hindi ang isang to. Ubusin ko, wag kang mag-alala, Miss Bayagbag. Ang sama ng tingin nito sa kanya na kung mga laser beam lang yun, tunaw na siya sigurado. Hindi bayag ang apelido ko. Kamuntik ni Dusk maibuga ang kaiinom na tubig. Ito ang kauna-unahang pagkakataong humarap siya sa mesa na hindi formal. Pilit na lang niyang nilunok iyon dahil wala siyang mabubugahan. Saka siya tumawa ng malakas. Hindi naman bayag. I said, bayagbag. Pagdidiin pa ng binata na animoy sigurado sa sinabing apelido. Until he stopped and realized it was really wrong, napatitig siya rito. Mga lalaki nga naman, umiskor na ni apelido hindi alam. Ang boba naman kasit pumayag ni iskoran. Iling nito at saka dismayadang bumuntong hininga. Payagbag. Pagtatama niya at hinawakan ng kamay nito. I got it right? I-score pa ako some other time, he said with assurance, assuring himself and not her. I-score siya sa ayot sa gusto nito, anuman ang apelido nito, bayagman, payagpag o simpleng bayag. Damn, mapapahamak pa siya sa iisang letra na mali. Addison was now looking at those ladies, perhaps same as her age and some were younger about a year or two. Nakatayo siya sa gilid ng pader matapos uminom ng gamot. Nagmamasid siya at nangilatis ng husto. Hindi naman niya gawain yun dati. Nag-aral siya, wala siyang tinitingnang babae sa eskwelahan kahit gaano pa kagaganda. Mula na makita niya si Rihanna nag-umpis siyang mangilala at magkumpara ng kanyang sarili sa iba. And she ended up criticizing herself. Ngayon narinig niya mga eskola ng mga babae, nag-working student, ginagamit ng mga yon ang racket sa pagsasayaw para makapag-aral at proud na proud ang mga yong ibida kay Dusk ang pagiging working students, habang siya hindi na naisip pa na mag-aral. Natenga siya sa pagtatrabaho at parang nawalan ng interes na makapagtapos ng kolehiyo. Simple lang naman sanang gusto niya maging teacher. Kaya lang sa hirap ng buhay, alin ba ang kanyang uunahin? Ang mag-aral o bumili ng maisasaing? Na kahit nga sarili niyang tiyahin ang maasa sa kanya dahil sa kawalan ng edukasyon. Madalas lang sabihin ng iba na kapag gumawa ang isang opisyal ng batas na makatutulong sa mahirap in terms of ayuda, ay kinukonsente ng maging mga tamad. Pero sa katotohanan, kahit anong laban wala namang magagawa. Dahil ang lahat ngayon pinagbabatay ng taas ng pinag-aralan, dami ng trabahong pinagtatrabahuhan at iba pa. Pero siya hindi umaasa sa ayuda. Umaasa siya sa kanyang lakas at diskarte sa buhay para makasurvive. And somehow, she managed to. Yun lang. Bakit parang ngayon gusto niyang baguhin ang lahat para may maipagmalaki din siya? Kitang-kita niya ang kilig ng mga kababaihan habang nakatitig kay Dusk. Binibiro ang mga iyon ng lalaki na seryoso naman ang pakikiharap at formal, kagalang-galang kahit nakadamit pambahay. Hindi yun magalang dahil nawawala ang galang sa babae pag tinatamaan ng L. Tulad ng ginawa sa kanya kagabi, bagay na pinayagan naman niya. Sarap na sarap nga rin siya kahit parang nawasak siya sa laki ni Dusk. It was great for a first-timer, she admitted, and she could still feel the tingling inside her belly when she remembered how he felt to be inside of her. Hoy! Ramona spoke behind her. Nakasilip din to kaya di niya alam paano itatago ang pagkapahiya. Why not join the happening, sister? Dati child, ngayon sister. Bukas ano kaya sa tingin ni Ramona? Di naman ako kailangan dyan, Ate Mona. Who says? You're the first star he's asking in the morning, and when he came home a little early before lunch, you are matter to him. Alin ba siya sa fates of matter na sinasabi nito? Solid, liquid, o gas? Solid, syempre. Pag ito talagang kausap niya, nakakalkal ang utak niya. Natatawa nga siya at mula nang barilin sila, ayaw na nitong lumabas ng bakuran. Ayaw mamalengke o lumabas ng gate. Hindi nga rin tumapilit ni Dusk Isa yon sa bagay na labis siyang pinagtatakhan. The way how Ramona speaks to him is just not so ordinary for a housekeeper. Mabait ang lalaki. Ang mayayaman at seryosong amo inilalagaan at iniginagalang ng kasambahay.
Si Dusk kung itrato ni Ramona, parang tropa lang sa kanto. At natutuwa siya sa loob ng lalaking inahangaan niya ay may kabutihang tinatago sa kabila ng kapintasan sa pagsusugal. And we notice the changes in his life. He's not bored to death anymore unlike before. He's always thinking that it's the end of Mother Earth because he couldn't gamble anymore. Now it looks like he doesn't think about it. He's so busy being a runner for government and busy with you. You're like a girlfriend to him. Napakurap siya sa muling sinabi nito pero di ganun ang pakiramdam niya. Baka isa lang din siya sa palipasan ng oras ni Dusk, tulad ni Rihanna. Ramona, is the table ready? Malakas na tanong ni Dusk kaya agad nakapandirit ang babae papalabas sa pinagtataguan nilang dalawa. Yes, my darling senyorito. The table is open for nomination for the most greedy visitor. Nagtawanan ng mga dancers. You katiponeras, don't show any malicious mischief to my darling. He is already taken. I am his darling, huh? I know he's handsome and all of you are shaking inside. Don't. This is private property. Ani pa ni Ramona at hawak sa braso at dibdib ni Dusk. Ay, my girlfriend na po si Gob? Exactly my point. You go and eating na. To the dining room now. My sir is not appetizer. Let's go and follow my moves. Ani pa ni Ramona. Go ahead. Ani Dusk nakatingin sa mga babaeng isa-isang dumaraan sa harap nun. Na makapasok ang mga dancer sa dining saka lang siya lumabas. Dusk immediately saw her and walked towards her. How's your pain going, sweetie? Going to Manila. Sagot niya at parang tunog Ramona na. He parted his lips. Parang di makapaniwala sa naging sagot niya. Ang tanong, how? Hindi where. You're like Ramona now, sweetheart. Why not join the ladies? Para naman malibang ka. Alok nito sa kanya, pero kung ano na lang ay umirap siya. Bakit? Kailangan ba yon? Dancers mo sila. Hindi ako pa pwedeng makasayaw sa kanila. Masungit na sagot niya pero sa paraang hindi gaanong halata. Why are you so irritated? Naiirita ka sa akin kanina pa. Di naman kita inaano. Baka mas dapat anuhin kita para mawala yan. Gusto tuloy niyang ibalik ang mga damit na bigay sa kanya ni Freya. Dahil yon yung mga sexing damit kaya't parang ang bilis lang siyang nasisilipan ng lalaking ito. He has the easiest access to her boobs and her feminine part, like what happened last night. I love Tita Freya for giving you pretty dresses when she was still younger. At bakit? Madali kang nakakapanilip? Tanong ni Rito pero sa halip na sumagot, lalo siyang tinitigan sa mukha. Addison sensed the strong arousal on his face and though naive, it was very visible. Ang mata nito'y parang may pinahihiwatig. Umakyat ka na. Bago ko ba makalimutang nandito ka sa sala? Diyos ko, baka siya ay lilisan nito ng palda kapag nakalimot ito sa sinasabing sarili. Agad siyang tumalikod nang makaramdam ng nerbiyos. Walang tao sa paligid kaya't nakahinga siya na maluwag. She immediately climbed upstairs to go to her room, but she heard the phone ring in the lanay. Lumingon siya kay Dusk na nakahabol sa kanya ng tingin. Answer it upstairs. I'll transfer the line in 2. Alin ang line 2? Indoor balcony? Diyos ko! Bulalas niya na makita niya si Fiago sa paboritong spot doon. Nagmamasahe na naman sa sapin ng sofa. Noon lang nila napansin na bakbak na ang leather covering ng sofa. Hala na! Tinagdagan mo pa ang utang ko ang mahal-mahal ng leather na yan eh. Dito ko pa naghahasa ng kuko mo. Nilapitan niyang telepono matapos tingnan ang sofa. Madami ng bakbak at parang tinusok-tusok ng karayom. She picked up the phone. Hello, Castelio Verde Residence. This is Addison. How may I help you? Aniya sa linya. Hi, it was Kit. Hindi mo ako sinisin kaya dito ako sa landline. Nabasa mo bang messages ko? Ha? May message ka ba? Tungkol ba sa investigasyon? Sorry medyo na busy kasi ako Maraming schedule sa Sir Dusk. Nandito na nga mga dancers niya may pupuntan silang event mamaya. Tuloy-tuloy niyang sabi. At sana'y wag siyang mahalata na nag-iimbento siya na hindi pa niya nakikita ang messages nito. Hindi ka nga nag-online mula kagabi. Salamat naman at niligtas siya na messaging app niya. Wala rin naman siyang kausap sa app na yon. May mga kaibigan siya pero wala silang komunikasyon gaano. Nagbago rin ang lahat nang sila'y magkaroon na ng sarili-sariling buhay. Ang mga kababata niya hindi na rin niya nakakausap pa. Minsan nagkaka-chat sila pero hindi gaano. Lumilipas ang mga araw na walang scene na ganap sa mga messages. Ngayon din niya naiisip, kanya-kanyang diskarte ang mga tao sa buhay. At kapag dumarating ang araw na lipas na ang kabataan, sarili lang ang maaasahan.
Sinabi ko sa'yo sa chat na ako na magbabantay sa'yo. Pwede ka na sigurong umalis sa poder ni Mr. Casale Verde. Baka madamay ka pa sa isyong mga ibinabato sa kanya, na nang babae siya ng babae tapos may isa pang babaeng kakandidato na nalilink din sa kanya. Alam mo, Surgeon Kit, hindi naman sa minamasama ko yung lahat ha, pero kung sakaling aalis ako rito, hindi rin ako aasa na ibang lalaki na naman na makakasama ko para magbantay sa akin. Kung magpapatulong ako, sa tamang ahensya siguro ako pupunta at hindi sa poder ng isang tao lang. Napunta ako rito dahil silang tumulong sa akin ng araw na masaksak ako. Sila ang nagdala sa akin sa ospital. Obligasyon na yun. Dahil sa kanya kaya ka napahamak. Matagal na ako nag-iimbestiga sa mga kaso at sa unang tingin pa lang, talagang konektado ang nangyari sa'yo sa sinasabi mong threat sa kanya. Tingnan mo at pinagbabaril kayo. Madadamay ka pa. Witness ako, Surgeon Kit. Ganun naman ang papel ng witness, di ba? Tumatayo sa panig ng tama kahit sa bingit ng alanganin ng buhay. This man is insisting her to come with him and be with him. Kung iniisip nitong maproteksyonan siya, nangangahulugan na sasamahan siya nito sa lahat ng pagkakataon. Ano yun, makikipag-live-in siya? Buti sana kung tulad dito may mga kasama siya ibang tao. Doon sila lang dalawa. May iba ka ba bang itatanong tungkol sa kaso? Pag-iiba niya. Wala na. Saan ang punta nila mamaya? Kasama ka ba? Sa event ng mga engineers, sasayaw ang mga dancers? Kasama ka? Kung hindi, iimbitahan sana kitang kumain sa labas. Tayong dalawa, sa daet lang? Malayo ang daet, Surgeon Kit. Halos 2 oras din ang biyahe mula Panganiban. Kung uwi pa ako pagkatapos ng dinner, anong oras na? Pwede naman siguro na bukas ka na lang umuwi. Saan ako tutuloy? Sa hotel? Sorry, Surgeon Kit, pero hindi ako ganon. Nagtrabaho ko sa kasino na po pwedeng ilabas sa mga dealer pero ni minsan, hindi ako nagpalabas sa manunugal. At hindi dahil pulis kayo, okay lang na mag-hotel na ako. Kung wala kayong sasabihin pa po, pwede ko na sigurong ibaba ang telepono. Dala asikasuhin ko pang ibang naka-line up sa listahan ni Sir Dusk. Okay, parang tamad nitong sagot. Bye, Surgeon Kid. Tawag na lang kayo pag kailangan ng supporting details tungkol sa statement ko. Pagtatapos niya at saka na ibinaba ang telepono. Nakaramdam siya ng inis sa pangialam ni Kit sa buhay niya. Si Elsie nga niya hindi niya makontak, tapos ang lalaking to kung magsalita para bang asawa niya. She sighed after but when she looked to the left, Dusk was there. Mukhang kanina pa to nakikinig at di niya namalayan, nag-aalas diyan gasa na pala ito.